Sa katagal-tagal na pag-upo ni Gloria sa Malacanang, tumaas ang presyo ng mga bilihin, patuloy na nawalan ng lupa ang mga magsasaka, patuloy na naghihirap ang bawat pamilyang Pilipino sa ilalim ng rehimeng ito. Patuloy ang pamamaslang sa libo-libong mga aktivista at mamamayan. 9 na taon siyang naging mailap sa ating pagsigaw. Natapusin na ang kalbaryo at lumayas na siya sa Malacanang. Pero tulad na nangyari ngayong hapon at nangyari nitong mga nakaraan, ayaw ni Gloria bumaba mula sa kanyang kapangyarihan. Marami po ang posibleng hindi makaboto sa araw ng eleksyon. At pag nangyari po yan, maaaring sabihin nilang magkakaroon ng failure of elections kasi malaking bilang ng tao ang hindi nakaboto. Dagdag pa, paano kapag pumalpak at nasira ang mga makina? Paano kapag hindi naipadala ang resulta sa mga computer? Mga kababayan, maaaring ang mangyari ay hindi maproklama ang mga nanalo. Kapag nagkaroon po ng eleksyon at walang naiproklamang presidente, ang kinatatakot ng marami ay baka manatili pa rin si Gloria at hindi na umalis sa Malacanang. So oras na mapapansin natin na walang magaganap na halalan o walang maipoproklamang presidente dahil pumalpak ang automated election system, kinakailangan po nating kumilos ng mabilis. Dahil po senyales yan na si Gloria magtutuloy-tuloy na sa kanyang hangaring manatili sa pwesto. Kaya ang hamon po sa atin, kailangan pong maghanda, kailangan pong magbantay, kinakailangan pong maging mapagmatsyag dahil po hindi biro ang problema sa failure of elections. Kayo po ba ay papayag na si Gloria lagpas sa June 30, nandiyan pa rin sa Malacanang? Kapag nangyari po yon, siguro hindi lang po mga silya sa PUP ang masusunog, hindi lang po gate ng Chet ang matutumba, ang taong bayan po ay mag-aalsa. People power, laban sa failure of elections, laban sa Gloria holdover. Ating sunugin ang sanhi ng ating kahirapan. Wakasan ang kalbaryo. Sibilin si Arroyo.